Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo't tumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kung patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kung hindi, 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pabayarin ang kaniyang mga lingkod na may utang sa kaniya. Unang dinala sa kaniya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kaniyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Natawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kaniya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kaniya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinibalanggo niya ang kaniyang kapwa hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ang kaniyang kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinibilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po nating pinasasalamatan, pinupuri at dinadakila ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa katahimikan ng ating panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Ngayong panahon ng Kwaresma, kung saan tayo nagninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus, inaanyayahan din tayo ngayong panahon na ito na makipagkasundo sa Diyos. Subalit, hindi lamang sa Diyos, kung hindi pati sa ating kapwa. Alam natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus Nazareno. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Maliwanag po, narinig din natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang katanungan ni Pedro kung gaano karami dapat magpatawad sa sinumang nagkasala sa atin. At ang tugon ni Jesus Nazareno, hindi 7, kung hindi 77 beses o paulit-ulit. Nangangahulugang ito ay walang bilang, walang hangganan, at walang limitasyon. Kung may taong hingi sa atin ng tawad, dapat patawarin din natin sila ng buong puso at walang hinihintay na kapalit. Bakit po kailangan natin magpatawad na walang bilang? Dahil unang-una, tayo rin nakagawa ng hindi lang isa, kung hindi napakaraming kasalanan. Subalit kailanman, hindi tayo binibilangan o sinusumbatan ng Panginoon. Kung tayo ay naninikluhod sa Diyos, hindi na tayo pinagsasarhan ng Kaniyang pintuan. Tinatanggap niya tayo at hinahagan. Wala pong pinipiling lugar, oras, at pagkakataon ang kapatawaran at habag ng Diyos. Anumang oras, pwede tayong lumapit sa Kanya at magbalik loob. Subalit sa paglapit natin sa Kanya, nararapat, taglay din natin ang matibay na pananampalataya. Dapat lumalapit tayo sa Kanya na bukal sa ating kalooban at hindi sa lahat lumalapit tayo sa Kanya sa paghahangad ng Panginoon, napapatawarin din natin ang mga taong sa atin ay humihingi ng kapatawaran. Ang nakalulungkot po, marami sa atin ngayon, kagaya ng lingkod sa talinhaga, pinakulong ang kapwa dahil sa maliit na utang. Kaya anong sabi ng hari? Pinatawad kita. Bakit hindi mo pinatawad ang iyong kapwa? Kung inyong mapapansin, natanggap ng lingkod na ito ang kapatawaran mula sa Panginoon. Pero hindi kapatawaran ang binigay niya sa kaniyang kapwa at lingkod, kung hindi kabayaran ng kaniyang utang. Dito, sinasabi sa atin ng Panginoon, pinapatawad niya tayo.
Kaya yung natanggap nating pagpapatawad mula sa Panginoon, ganito rin dapat ang ibibigay natin sa mga taong nagkasala, nagkamali at nakagawa ng masama sa atin. Bagamat lagi kong sinasabi, hindi madali ang magpatawad. At times, forgiveness takes time. Ang mahalaga lamang, huwag nating isasara ang ating puso sa pagkakasundo. Huwag natin hahayaan ang ating puso na maging manhid at bato. Huwag natin hahayaan ang ating mga puso na humantong sa paghihiganti. Mga kapatid kay Kristo, wala pong taong perpekto. Naghahangad tayong lahat na maging mabuti at banal. Subalit talagang may pagkakataon sa ating buhay na hindi natin maiiwasan ang kasalanan. May mga pagkakataong makakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. At gaya na din ng ating kapwa na nagkulang sa atin, nakakagawa din sila ng kasamaan laban sa atin. Kaya nga, tinuturuan tayo ngayon sa ating ebanghelyo, magpatawaran tayo. Matuto tayong humingi ng tawad sa Panginoon at gayon din tayo patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Ang kapatawaran, hindi lamang hinihingi sa Diyos, kung hindi dapat, ito rin ay binibigay sa ating kapwa. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, ang kapatawaran, hindi lamang natin hinihingi sa Diyos. Subalit, tayo rin mismo nagbibigay ng kapatawaran sa ating kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Amen. Amen.